Isang pangako ang binitawan ni Lance at Janet sa isa't isa, na sa tamang panahon ay magpapakasal sila. Subalit makalipas ang ilang taon, nakatanggap ng balita si Lance na ikakasal na sa ibang lalaki si Janet. Paano na kaya ang kanilang pangako sa isa't isa? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kapag sumuko ka sa relasyon niyong dalawa, mahina ka. Ang sabi nila, kapag sumuko raw sa relasyon ng isang tao, mahina raw ito. Na hindi raw nito kayang harapin ang pagsubok ng silang dalawa lang. Na kung hindi ka raw marunong na magsakripisyo, hindi ka pa handang pumasok sa isang relasyon. Senyales nga ba na isa kang mahinang tao kung sumuko ka sa relasyon yung dalawa ng taong mahal mo? Pagsuko bang masasabi ang pagsasakripisyo? Napapadalas ang pagbisita mo rito ah. Agad na lumawak ang ngiting nakaukit sa labi ni Lance nang sumalubong sa kanya si Jacob, isa sa mga kaibigan ng babaeng nililigawan niya. Tinapik nito ang balikat niya nang may ngisi sa labi. Bilib din talaga ako sa confidence mo, Lance. Muli nitong dagdag bago umakbay sa kanya. Same girl pa rin ba? Tumango siya rito. And please, pakisabi sa kanya na pakibasa yung note na iniwan ko dyan. Inabot nito sa lalaki ang box na naglalaman ng stuffed toy na binili niya para rito. Napansin ko kasi na hindi niya binabasa lahat ng letters na ipinapadala ko sa kanya. Humalakak si Jacob sa sinabi niya. Baka busy lang. Nagkibit balikat siya rito bago nangiti. Sumulyap siya sa upuan ni Janet at nang makita niya itong tahimik lang na nagbabasa ng libro mula sa malayo, agad na lumawak ang ngiti niya. Pwede ko bang basahin yung letters mo sa kanya? Sinubukang buksan ni Jacob ang kahong ipinapabigay ni Lance kay Janet. Hindi niya pa man ito inaangat, ay pinitik na siya sa kamay ni Lance. Bakit? Si Janet ka ba? Singhal na Lance na ikanatawa ni Jacob. Okay, fine. Pigil nito sa pagtawa habang paulit-ulit na tumango sa kanya. Masyado ka namang seryoso. Kung hindi lang talaga kita kilala, naku, baka sinuntok na kita sa pangungulit mo sa best friend ko. Biro nito bago tumalikod at pumasok sa classroom nila. Pinagbasdan nila si Jacob na lumakad patungo sa table ni Janet at malumanay na inilagay sa mesa ng dalaga ang kahon na ipinapabigay sa kanya ng kanyang manliligaw. Nag-angat ng tingin sa kanya ang dalaga nang may kunot sa noo. Kanino galing yan? Tanong niya kahit na may ideya na siya kung kanino nang galing ang kahong iyon. Hindi na bago para kay Janet ang mga pa-surprise na Lance sa tuwing mapapadpad ito sa building nila. Magkahiwalay ang College of Medicine and College of Education. Kung hindi lang talaga seryoso si Lance sa panliligaw sa kanya, baka nga matagal na itong huminto dahil ang haba ng nilalakad nito araw-araw para lang mahatiran siya ng bulaklak o hindi naman kaya ay ng simpleng regalo. E di kay Lance? Masungit na sagot ni Jacob, sabay upo sa harapan niya. Bakit ba hanggang ngayon na hindi mo pa rin siya sinasagot? Marahang lumingon si Janet sa pintuan ng klase nila at halos mabigla siya nang magsalubong ang mata nilang dalawa. Peke siyang ngumiti kay Lance, habang si Lance naman ay walang nagawa kung hindi ang ngumiti at kumaway sa kanya. Bakit ba parang atat na atat ka kaysa sa akin? Paano hindi ako maaatat? Ako ang napapagod sa ligawan niyong dalawa. Reklamo ni Jacob na ikanatawa niya. Sa katunayan nga, ay malaki ang pasasalamat niya sa kaibigan. Sa tuwing may gusto siya, palagi itong sumusuporta sa kanya.
Kulang na nga lang ay suportahan siya nito sa pagpapakasal kay Lance na kahit hindi naman ganun kakilala, tila ba palagay na ang loob nito sa manliligaw. Bakit kaya hindi na lang kayong magligawan? Suhestyon niya na inismera ni Jacob. Nagpatuloy ang panliligaw ni Lance kay Janet. Sa tuwing may bakante silang oras sa linggo, hindi na sila nagdadalawang isipan na mag-date o hindi naman kaya ay manood ng sine. Minsan ay kasama nila si Jacob, pero mas madalas pa rin na solo nila ang lahat. Lalo na't wala naman sa bokabularyo ni Jacob ang maging third wheel sa relasyon ng dalawa. Bakit pa kasi ayaw mong sumama? Reklamo ni Janet nang paulit-ulit niyang pinilit si Jacob na sumama sa date nilang dalawa ni Lance. Hindi mo naman kailangang magmanman sa amin, Jacob. Sasama ka lang. Para maging third wheel? Natawa naman si Janet sa sinabi nito. No thanks, pero wag na. Malaki ang respeto ko kay Lance dahil mabuti siyang tao. And besides, wag kang mag-alala dahil wala siyang gagawing masama sa'yo kahit na wala ako sa tabi mo. Wala naman ako sinasabing masama siyang tao. Kaya nga, aniya na para bang ipinapaintindi sa kaibigan ang ipinupunto niya. Kung may tiwala ka kay Lance, then hayaan mo siya sa gusto niyang gawin. Kung gusto niyang magkaroon kayo ng quality time, then pagbigyan mo siya. Janet, alam mo, naiintindihan ko si Lance dahil lalaki din ako. Wala ka lang ideya, pero naiinsulto na siya sa paulit-ulit kong pagsama sa date ninyong dalawa. Lalaki din ako, Janet. Itago man niya o hindi. Alam kong naiinsulto na siya sa ginagawa nating dalawa. Nang dahil sa sinabi ni Jacob ay walang nagawa si Janet kung hindi ang tumango at sundin ang suhestyon ng kaibigan na makasama ng solo si Lance. Kanina ka pa tulala, may nanggugulo ba sa isip mo? Tanong nito. Marahan siyang ngumiti bago lumingon sa screen. May gusto lang sana akong itanong sa'yo, Lance. Go on, Janet. Huminga ng malalim si Janet bago muling nagsalita. Ni minsan ba, nainsulto ka ba sa presensya ni Jacob sa tuwing lumalabas tayong dalawa? Nangunot ang noon ni Lance nang dahil sa tanong sa kanya ni Janet. Anong sinasabi niya? Nainsulto? Paanong naiinsulto? Paano? Tanong nito bago lumingon sa katabi niya. Pwede bang pakipaliwanag kung anong sinasabi mo? Kung alam mo na, Lance, kung nagsiselos ka ba sa tuwing kasama natin si Jacob, sa tuwing lumalabas tayong dalawa? Tanong nito. Like, sa tuwing manonood tayo ng sine, palagi siyang nandyan at nakikiagaw ng popcorn sa ating dalawa. Bahagyang natawa si Lance sa naging tanong nito sa kanya, kaya naman hindi naiwasan ni Janet ang pambulahan ng pisngi. Kaya ko namang bumili ng popcorn para sa ating tatlo, Janet. Hindi yun ang tinutukoy ko, Lance. Natawa si Lance sa bahagyang pagtaas ng boses nito bago sumandal sa kinauupuan niya. Kung sanay ka at komportable kang nandito siya, then wala akong nakikitang problema doon. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Wala nang ibang nagpapasaya sa akin kung hindi ang makita kang komportable at masaya. Janet. Namula mukha ni Janet sa sinabi ni Lance, bago niya naramdaman ang unti-unting pag-angat ng labi niya para sa isang ngiti. Naaalala mo pa ba yung tanong mo sa akin before? Tanong ni Janet na unti-unting ikinalingon ni Lance sa kanya. Yung time na tinanong mo ako kung kailan ba kita balak na sagutin sa panliligaw mo. Makakalimutan ko ba yung tungkol sa bagay na yon? Tanong ni Lance bago muling sumandal sa upuan niya. Yun na nga ang pinaka nakakahiyang bagay na ginawa ko before eh. I don't mean to offend you that day. I'm sorry, Janet. Natawa siya sa sinabi ng binata bago marahang umiling.
Sino naman ang nagsabi sa'yo na na-offend ako sa tanong mo? Kahit na alam kong nagmamadali ka that day, alam kong sincere ka naman sa panliligaw mo sa akin hanggang ngayon. Actually, may gusto talaga akong sabihin sa'yo ngayon. Ano naman ang sasabihin mo? That, Ania, bago niya naramdaman ang pag-init ng pisngi at batok niya sa kahihiyan. Paano niya nga ba sisimulan? Yes, Lance, sinasagot na kita. What? Nang dahil sa pinaghalong gulat at tawa, malakas na napasigaw si Lance na halos ikatalon sa gulat ng mga manonood tulad nila. Paulit-ulit silang humingi ng tawad sa mga taong nasa sinihan bago sila nagdesisyong umalis sa lugar na yon upang mag-celebrate sa special day na ibinigay ni Janeth para sa kanya. Ang akala ko makakatakas na ako. Bubulong-bulong na reklamo ni Jacob bago ibinaba sa mesa ng kaibigan ang cookies na ipinapabigay ni Lance kay Janeth. Sumpa na yata ito. Ligawan mo na kasi si Samantha. Umismid si Jacob sa kaibigan sa naging suhestyon nito. Mas gugustuhin ko pang tumanda na lang ng mag-isa sa gitna ng malamig na gabi kesa makipagrelasyon sa nerd na yun. Naging maganda ang takbo ng relasyon ng dalawa sa mga lumipas na buwan at taon. Pareho silang nag-aaral ng kolehiyo at kahit na mahirap ay sinika pa rin nilang ilaban ang pangarap nilang degree. Si Janeth ay nag-aaral sa kolehiyo. Bata pa lang ay pinapangarap niya ng maging guro sa hinaharap. Pangarap niya makapagturo sa mga liblib na lugar tulad ng probinsya para lamang ibahagi ang lahat ng natutunan niya sa mga taong malayo sa syudad. Si Lance naman ay sinikap na ilaban ang kursong ginusto ng mga magulang niya para sa kanya. Lumaki sa isang mayamang pamilya si Lance, kaya naman may istrikto itong mga magulang. Kaya naman kahit na gusto niyang mag-nursing, wala siyang nagawa kung hindi ang kumuha ng kursong medtech. Pareho lang naman yon, Lance, saad ni Janeth pagkatapos niyang marinig ang ikinwento sa kanya ni Lance. Pareho lang naman nagtatrabaho sa ospital ang ending ng course mo at ng course na pangarap mo. Wala kayong kaibahan ng dalawang yon, Janeth, sagot ni Lance, sabay iling. Tumayo ito sa upuan at bahagyang nag-unat sa harap ni Janeth. Hindi ka pa ba inaantok, Janeth? Medyo malamig ng klima ngayon. Baka magkasakit ka pa kung mapapatagal pa tayo rito. Bahagyang umiti ito sa kanya bago umiling. 5 minuto pa, Lance. Gusto ko pang masaksihan ang paglubog ng araw bago tayo umuwi. Ano bang meron sa araw na nakakabigani para sa'yo, Janeth? Nagkibit balikat ito sa kanya bago ngumuso. Ano nga ba? Maging siya'y walang manghigilap na paliwanag para sa sarili niya kung bakit bighaning-bighani siya sa paglubog ng araw. Dahil nga ba ito sa kulay kahel na kalangitan? O baka naman may iba pang dahilan na hindi magawang mahinuha sa ngayon? Wala. Aniya, bago bumuntong hininga at muling kinuha ang kamay ni Lance upang hilahin ito paupo sa pwesto niya kanina. Samahan mo muna ako. Kung bored ka na, pwede mo rin namang ipikit ang mga mata mo. Nang dahil sa suhestyon ni Janeth, wala na siyang nagawa kung hindi ang sundin ito. Hindi naman nasa ayaw niyang nakita ang paglubog ng araw. Sadyang may kung ano lang na tumatakbo sa isip niya, lalo na nang umupo siya sa tabi ni Janeth at bahagyang lumapit sa dalaga na ngayon ay abala sa pagtitig sa papalubog na araw. Nakangiti siyang pumikit at marahang isinandal sa balikat ni Janeth ang ulo nito. Pwede bang mangako ka sa akin, Janeth? Tanong ni Lance. Suminghap si Janeth sa sinabi niya bago niya naramdaman mula sa balikat ang pagtango nito sa tanong niya. Pwede bang manatili na tayong ganito habang buhay? Humagikik si Janeth sa sinabi niya at hindi makapaniwalang nilingon ng binata na hanggang ngayon ay nakapikit pa rin.
Anong habang buhay, Lance? Tanong niya. Na tayo. Hanggang dulo. Mahinang bulong ng binata na ikinatigil niya bago siya tuluyang ngumiti. Wala na ako nakikitang iba sa future ko. Kung hindi ikaw lang, Janet. Gusto kong maabot ang mga pangarap ko nang ikaw ang babaeng nasa tabi ko. Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ngumiti si Lance sa kanya bago siya hinalikan sa pisngi na ikanalawak ng ngiti niya. Sobra pa sa pagmamahal ko sa sarili ko, Janet. Aniya na ikinakilig niya na lang bago niya muling niyakap si Janet. Mangako ka na tayo hanggang dulo. Tumango si Janet sa kanya. Kahit na alam niyang napapanis na rin ang ngiting nakaukit sa labi niya. Pangako, Lucas. Si Janet ang kauna-unahang babaeng nagpatipok sa puso niya. Kahit na minsan ay hindi nagiging maganda ang relasyon nila sa kadalasan at nauuwi ito sa away. Ni minsan na hindi pumasok sa isip niya sumuko na lang at isuko lahat ng panahong ginugol niya para lang mapasagot ang babaeng mahal niya. Walang perpektong tao sa mundo, ika nga. Tulad ng iba, madalas din silang nag-aaway ng dahil sa isang maliit na bagay. Kahit na madalas silang hindi magkaunawaan, never pumasok sa isip nilang dalawa ang maghiwalay. Tulad na lamang ng pangako nila sa isa't isa noon. Para kay Lance, ang pagsuko ay para lang sa mahihina. Never siyang susuko kahit na ilang beses man silang mag-away. Nang matapos sila sa kolehiyo, kabi-kabilang opportunities na nagbukas para sa kanila. Pagkatapos makakuha ng lisensya ni Janet sa pagtuturo, hindi na siya nagsayang ng oras na mag-apply at matanggap sa isang pampublikong paaralan. Agad ding natanggap si Lance sa ospital na inaplayan niya, kaya naman kapwa sila naging abala sa kanyang trabaho. Pareho silang naghahangad na makaipon para sa pagpapakasal nilang dalawa. Hindi kayang matago ng lihim ni Lance kay Janet, kaya naman sa halip na i-surprise ito sa mga plano niya, wala na siyang nagawa kung hindi ang ibahagi kay Janet ang plano nitong pagpapakasal sa kanya. Yun ay kung makakapagtapos siya sa medisinang kinuha niya. Iiwanan mo na ako, Lance? Tanong ni Janet nang iparating ni Lance sa kanya na may plano siyang mag-aral sa Maynila. Ang akala ko ba walang iwanan? Hindi kita iiwan, Janet. Sagot niya bago hinawakan ng magkabilang balikat si Janet na animong batang nagtatampo sa harapan niya. Wala akong balak na iwan ka, okay? Pero luluwas ka ng Maynila. Para sa pag-aaral ko. Dagdag niya na muling ikinanguso ni Janet. Wala akong ibang gagawin sa Maynila kung hindi ipagpatuloy ang medisina ko. Alam mo naman na may balak akong magdoktor, hindi ba? Nagkasundo na tayong dalawa. Pero hindi ko alam na sa Maynila ka pala mag-aaral, Lance. Aniya, bago pa ulit-ulit na humiling, hanggang sa naramdaman niya ang panunubig ng mga mata niya. Hindi ko kayang mawala ka, Lance. Bahagyang natawa si Lance sa naging reaksyon niya. Si Janet kaya wala itong nagawa kung hindi ang suntukin siya sa dibdib na ikinaubo nito. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Lance Ansay. Alam ko. Hindi ko lang mapigilang matawa sa reaksyon mo. Natatawa niyang paliwanag na ikinairap ni Janet. Please, hayaan mo muna ako magpaliwanag sa'yo, Janet. Okay? Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Sagot nito, bago siya hinawakan sa kamay at inilayo sa kanya na ikinatigil na Lance. Kung sa Maynila ka masasaya, di dun ka. Magsama kayong dalawa ni Jacob sa Maynila. Janet! Hindi niya na nagawa pang habulin si Janet nang tumakbo ito papalabas ng classroom nito. Alam niya nga bigla lang ito sa desisyon niya, lalo na't bukas na rin ang alis niya patungo Maynila.
Alam niyang nasaktan si Janet sa pag-alis ni Jacob. Kaya naman hindi niya na ito masisisi kung bakit ganoong reaksyon nito nung sandaling magpaalam ito sa kanya. Alam niyang magagawa rin siya nitong payagan sa oras na mangako siya at natitiyak niyang gagana ang bagay na iyon kung susubukan niya. Anong ginagawa mo rito? Bungad ni Janet nang pagbuksan siya nito ng gate ng bahay nila. May kailangan ka pa ba? Malapit nang sumikat ang araw. Hindi rin napigilan si Lance na makaramdam ng hiya dahil pasado alas 5 pa lang ng umaga ay nambubulabog na siya sa bahay nila Janet. Mabuti na lamang at kaagad din siya nitong pinagbuksan ng pinto dahil kung hindi ay baka inireklamo na rin siya ng mga kapitbahay nila. Halata sa mukha mo na hindi ka nakatulog. Ano bang ipinunta mo rito, Lance? Tanong ni Janet na ikinanguso nito. Pwede bang sabihin mong diretso kung ano bang ipinunta mo rito ng ganito kaaga? I just want to say... Oo. Muli nitong putol sa nais niyang sabihin. Ngayon nga palang alis mo papuntang Maynila, ano? Kaya nga gusto kong makipag-usap sa'yo, Janet. Para ano? Tanong niya bago humalukip-kip sa harap ni Lance. Anong gusto mong pag-usapan natin? Gusto ko sanang makikipag-break ka sa akin? Yes. No. Bawi agad ni Lance bago niya naramdaman ang pagpapawis ng mga kamay niya sa usapan nilang dalawa ngayon. Pwede bang patapusin mo muna ako sa sasabihin ko, Janet? Ayoko makipag-break sa'yo. And never kong gagawin yun para lang sa mga argumentong to, okay? Gusto ko lang sabihin na gusto kong makipagkasundo sa'yo. Oh? Papakasalan kita sa oras na matapos ako sa medisina. Buong tapang niyang sambit na ikinakunot nito ng noo. Mahal kita, Janet. At gagawin ko to para sa future nating dalawa. Nangangako rin ako na hindi ako maghahanap ng iba kung iyon ang ikinakatakot mo. Sinong nagsabi sa'yo natatakot akong mawala ka, Aber? Kaya nga payagan mo ko, Janet. Muli niyang pakiusap sa babae na ikinanguso nito. Pangharap ko ito. At pangharap ko ring pakasalan ka. Hindi rin nagtagal ay pumayag na nga si Janet sa gustong mangyari ni Lance. Nagkasundo ang dalawa na magpapakasal sila sa oras na matapos na ng kurso sa Lance sa Maynila. Nangako rin sila sa isa't isa na i-update nila ang lahat ng tungkol sa mga nangyayari sa araw-araw nilang dalawa at sa oras na magkaroon sila ng time na makapag-usap. Nang maging abala sila sa kabi-kabilang medical practices at clinical trainings, hindi niya nagaanong na-update si Janet sa mga daily routines niya sa ospital. Hindi niya na rin maipagkakaila na unti-unti niya na rin nakakalimutan na may kailangan pa nga pala siyang isakatuparan sa babaeng pinangakuan niya ng kasal sa probinsya. Pakihanda na lang ng medical history ni patient 1. Utos niya sa nurse na nabakante bago siya naglakad patungo sa opisina niya at naisipang padalhan ng text si Janet. May 1 linggo na rin niya ako hindi tinatawagan . Nakanguso niyang sambit bago niya sinubukang tawagan muli ang numero ni Janet. Nakailang ring pa muna ito sa kabilang linya bago muling naputol ang tawag. Alam niyang pareho silang busy ni Janet sa trabaho nila. Kaya naman sa halip na pilitin pa itong sagutin ang tawag niya, hindi na siya nag-abala pang muling sundan ang tawag. Lumipas ang maraming araw at linggo na hindi na muling nag-text si Janet sa kanya. Maging ang tawag niya ay hindi niya na rin sinasagot. Kaya naman hindi niya na maiwasang makaramdam ng pagtataka. Magdadalawang buwan na itong hindi nagpaparamdam sa kanya. At dahil nga busy siya sa trabaho, hindi niya napansin ang pagdaan ng maraming araw na ni isang text o pagsagot man sa tawag niya ay hindi man lang nagawa ni Janet.
Kamusta na kaya siya? Muli niyang tanong sa sarili habang patuloy pa rin sa pagtawag sa numero nito sa pagbabakasakali na sumagot ito sa pagtawag niya. Please, Janet, sagutin mo naman tong tawag ko. Nang magkaroon siya ng bakanting araw sa schedule niya at kahit na 5 oras lang ang bakanting iyon, nagdesisyon siyang dumiretso sa kotse niya. Kahit na nakakaramdam ng pagod sa trabaho, sinikap niya pa rin magmaneho makauwi lang sa probinsya kung nasaan si Janet. Napaka-imposible para sa kanya ang ikinikilos ni Janet nitong mga nakaraang araw at buwan. Kahit na may ilang buwan na rin nung huli silang nakapag-usap, hindi niya pa rin maiwasang mapatanong sa sarili kung saan na nga ba sila hindi nagkaintindihan ni Janet. Ang akala ko ba nagkaintindihan na tayo, Janet? Bulong niya sa sarili habang inaalala ang naging usapan nila dati. Pero ano tong ginagawa mo sa akin ngayon? Kahit na nakaramdam ng inis sa ginagawa ni Janet, sinikap niya pa rin ikalma ang sarili dahil alam niyang walang mangyayaring mabuti sa kanya kung papairalin niya ang galit sa puso niya. Isang paliwanag lang, Janet. Muli niyang bulong sa sarili habang patuloy sa pagmamaneho. Isang paliwanag mo lang sa akin. Papatawarin kita. Isang paliwanag lang, Janet. Isang paliwanag lang. Nang makarating sa probinsya, dali-dali siyang dumiretso sa bahay nila Janet. Halos matigilan siya nang makita nitong patay ang lahat ng ilaw sa bahay nila. Baka naman tulog na. Peke niyang tawa sa sarili bago lumapit at tumingkayad sa harap ng gate nito. Malalim na rin naman ang gabi, baka nga tulog na rin. Isang buntong hiningang pinakawalan niya bago tumalikod at bumalik sa kotse niya. Alam niyang hindi naman kailanman nagpatay ng ilaw ang parents niya sa gabi dahil hindi sila sa ganito nasanay noon. Natutulog silang bukas ang ilaw sa sala at sa bakuran, kaya naman ang naisip ni Lance ay napaka-imposible para sa kanya. Sa kotse nagpalipas ng gabi si Lance. Kahit na ilang beses pa siyang tawagan ng parents niya upang pauwiin siya sa bahay nito, tila ba hindi siya kumbinsidong iwanan ang bahay nila Janet. Paano na lang kung magbukas ng pinto nang wala man lang siya doon? Anong iisipin ni Janet pag nangyari yon? Iho! Agad niyang iminulat ang mga mata niya nang may kumatok sa pinto ng kotse niya. Tirik na ang araw. Marahan niyang ibinaba ang bintana at nakangiting bumati sa matandang babaeng kumakatok sa bintana ng kotse niya. Ano pong maitutulong ko, ma'am? Kanina pa kasi kita napapansin na nakapark dito, iho. Sambit ng matanda na nakangiti niyang tinanguan. May hinihintay ka ba? Lumingon siya sa bahay nila Janet na hanggang ngayon ay nananatili pa ring nakasarado. Hinihintay ko po kasi si Janet. Gusto ko po kasi makipag-usap sa kanya. Lumingon ang matanda sa nakasaradong bahay bago muling bumaling sa lalaki. Hinihintay mo kamo si Janet? Tanong nito. Ay nako, matagal nang walang nakatira sa bahay na yan, iho. Nang dahil sa sinabi ng matanda, ay agad na natigilan si Lance. Hindi siya makapaniwalang lumingon sa matanda na ngayon ay matamis na nakangiti sa kanya. Wala itong ideya sa kung anumang meron silang dalawa ni Janet, kaya naman ganito na lang ang reaksyon niya ngayon. Kailan pa po? Naku, mag-aapat na taon na siguro. Kunot noong sagot ng matanda bago muling umiling. Ay 5 taon na pala. 5 taon nang walang nakatira dyan. Alam niyo po ba kung saan sila lumipat? Hindi ko sigurado, iho. Iling nito bago muling ngumiti sa binata na ngayon ay natigilan sa isinawalat nito. Bakit? Kaano-ano mo ba si Janet? Bumuntong hininga siya bago bumulong. Fiancé ko po. Natawang matanda sa sinabi niya, kaya naman hindi niya naiwasang lumingon pabalik rito. Kung fiancé ka niya, hindi yun magdadalawang isip na magsekreto sa'yo.
Imposible naman na lumipat sila ng bahay na hindi sinasabi sa'yo yung address. Medyo malamig din ang klima kagabi, kaya alam kong hindi ka rin niya hahayaang matulog dito sa loob ng kotse mo. Nagkaroon po kasi kami ng problema kaya hindi niya nasabi sa akin. Kahit na, sagot ng matanda na hindi rin niya sinagot. Unless nagkaroon talaga kayo ng matinding galit sa isa't isa. O baka naman nakipaghiwalay siya sa'yo na hindi mo nalalaman. Nagsuhestyon ng matanda na hagilapin lahat ng naging kaibigan at katrabaho ni Janet dati mula sa kolehiyo hanggang sa nagkaroon ito ng trabaho. Sinuyod niya lahat ng mga naging kaibigan nito. Kahit na alam niyang matatanggal siya sa ospital sa ginagawa niya, mas pinili niya pa rin hanapin ang bakas ng nobya niya. Naku, pasensya ka na kung wala akong alam, sagot ni Diane, isa sa mga naging co-teachers niya. Wala namang nabanggit sa akin si ma'am na hihinto na siya sa trabaho. Hindi rin naman siya nagkaroon ng problema dito sa school. Nagulat na nga lang kami na umalis na siya. Ni hindi man nga lang nagpaalam sa amin, kaya naman medyo nakaramdam rin ako ng tampo sa kanya. Nako, iho, pasensya ka na, sagot naman ni Mang Gimbo. Nang ito naman ang tinanong niya. Nagulat na nga lang kami na bigla silang umalis ng pamilya niya sa bayan. May utang pa nga ako kay Herald na hindi ko na nagawang bayaran dahil hindi ko na alam kung nasa na sila nakatira ngayon. Nang nagpadala na ng memo ang ospital kay Lance, wala na siyang choice kung hindi ang bumalik sa ospital at ipagpatuloy niya ang trabahong nabinbin doon ng dahil sa kanya. Propesyon mo yan, Lance, saad ng head sa kanya na marahan niyang tinanguan. Wala akong pakialam kung may problema ka ba sa pamilya mo, sa asawa mo, sa sarili mo. Ang trabaho mo, ayusin mo. Pasensya na po talaga, ma'am. Mahina niyang usal na ikinahinga na lamang ng malalim ng head niya. Makakaasa po kayo na pagbubutihin ko po ang trabaho ko simula ngayon. Pasensya na rin kung nasigawan kita, Lance. Bawi ng head muli sa kanya at ikinayuko. Nag-aalala lang ako dahil sa'yo nakaasa ang buong ospital, iho. Kung ano man ang problema mo, isang tabi mo na lang muna yan ngayon. Katulad nga ng gusto niyang gawin, nagdesisyon si Lance na pansamantala munang kalimutan si Janet. Sa tuwing may bakante siyang oras sa trabaho, hindi siya kailanman nagsasayang ng oras sa ibang bagay. Bagkos ay inalalaan niya ang lahat ng ito sa pagtawag sa numero ni Janet. Hindi tulad noon na panay ang pag-ring nito sa kabilang linya. Ngayon naman ay nakapatay na ito. Sigurado ka na ba, Janet? Tanong ng kaibigan niya. Nawala sa cellphone ni Janet ang tingin niya bago ngumiti ng malungkot sa kaibigan. Oo, sigurado na ako, Ian. Sagot niya bago bumuntong hininga at muling lumingon sa cellphone niyang panay ang pagtunog. Magpapakasal ako sa'yo. Nakakapagod palang maging doktor. Singhap ni Evangeline sabay sandal sa kinauupuan. Ay, kung alam ko lang na ganito ang magiging pagod ko sa trabaho, di sana'y nag-medic na lang ako. Sumusuko ka na ba? Pangaasar nila sa kanya na inismeran niya. Ang sabi nila kapag daw sumuko ka, ibig sabihin mahina ka. Kaya hindi ka dapat sumuko dahil doktor ka, Vanji. Di wala ka pa nga sa ER, sumusuko ka na. Di naman porket sumusuko, mahina na, Lance. Sagot nito sa kanya na marahan niyang tinanguan. Hindi pa pwedeng napagod lang? Nang dahil sa sinabi nito, ay naaalala niya ang tungkol kay Janet. May 5 buwan na simula nang malaman niya ang tungkol sa pag-alis ni Janet. Niwala nga siyang ideya kung ano nga ba ang pinag-awayan nilang dalawa. Palagi silang nag-uusap sa tuwing may free time sa Lance. Palagi rin naman nag-a-update si Janet tungkol sa mga whereabouts niya kay Lance dati. Hindi niya nga lang lubos na maintindihan kung ano nga ba ang naging problema nilang dalawa. Nasa kalagitnaan na ng biruan ng dalawa nang bigla na lamang tumunog ang cellphone na Lance.
Sa pagbabakasakali na si Janet ang tumatawag sa kanya, mabilis niya itong sinagot sa harap mismo ni Vanji na ngayon ay nakatitig sa kanya. "Sino to?" "Lance!" Tinig ng isang lalaki sa kabilang linya na ikinalaho ng excitement niya. "Si Jacob ito." "Oh," tanong niya. "Paano mo nalaman ang number ko? At bakit napatawag ka? May kailangan ka siguro, no?" "Tungkol sana kay Janet." Aniya na ikinatigal na Lance. "Ikakasal na si Janet kay Ian. Wala ka man lang bang gagawin?" Ipinaliwanag ni Jacob ang tungkol sa pagpapakasal ni Janet sa isang mayamang negosyante na nakabase sa kabilang bayan ng probinsya nila. Nang dahil sa nalaman, tila ba nagkasakit si Lance nang dahil sa labis na gulat at takot sa nalaman niya kay Jacob. Labag man sa loob niya, sinubukan niya muling mag-file ng leave sa department na sa kabutihang palad naman ay tinanggap nito. Panay ang iyak at hagulgol niya sa gilid ng kwarto niya nang dahil sa nalaman. Bakit nagawa ni Janet ang ganitong bagay sa kanya? Nagkulang nga ba siya rito? "Bakit mo nagawa sa akin ang bagay na to, Janet?" Patuloy niya sa panaghoy. Hindi rin nagtagal ay nagdesisyon sa Lance na muling bisitahin si Janet sa mismong kasal na to. Malungkot si Janet habang pinagmamasdan ang papel na nasa harapan niya. Sa oras na kuhanin niya ito, alam niyang ito na rin ang katapusan ng relasyon nilang dalawa ni Lance, ang lalaking nangako sa kanya ng kasal dati. "Okay ka lang ba, Janet?" Tanong ni Ian sabay hawak sa kamay ng malungkot na dalaga. Ngumiti siya rito at marahang pinisil ang kamay ni Janet. "Okay lang na umayaw ka, Janet. Hindi naman kita pinipilit sa isang bagay na ayaw mo." Pasensya ka na, Ian." Aniya bago tumayo sa kinauupuan niya. "Pasensya na ulit." Tumakbo ito palabas ng simbahan. Bagamat maraming kaibigan, sinika pa rin ni Janet na huwag mag-imbita ng mga kaibigan at kamag-anak sa kasal nila ngayong araw dahil sa takot. Natatakot siyang malaman ni Lance ang tungkol sa desisyon niya, kaya naman mas minabuti niya na lang na itago ito. Ano nga bang pumasok sa isip niya at ito ang naisip niyang paraan para makalayo sa kanya? Sa bagay, masaya na nga pala sila sa Maynila. Baka may ipinalit iyon sa kanya dahil hindi na nito nagagawang mag-reply sa mga text at tawag niya noon. Bumagal ang paglalakad niya nang makita niya sila sa gitna ng aisle. Maging sila Ian at ang pari na magkakasal sana sa kanila ay nabigla sa eksenang nasaksihan nilang dalawa. Umiiyak si Lance habang nakatitig kay Janet, na ngayon ay nakasuot ng bestidang pangkasal. Paulit-ulit na umiling si Janet nang mag-cross ang mata nilang dalawa. "Lance?" Aniya. Sinubukan niyang lumapit dito, ngunit agad na umatras si Lance sa kinatatayuan niya. "Lance, magpapaliwanag ako." "Saan ako nagkulang, Janet?" Mahinang usal na Lance kasabay ng pagbuhos ng luha niya. "Gaano kabilis para sa'yo nakalimutan ako. Lance, hayaan mo akong magpaliwanag." "Congratulations na lang sa kasal mo, Janet." Aniya, bago marahas na pinunasan ang luha niya. Tumalikod at lumakad palayo si Lance, habang si Janet naman ay walang nagawa kung hindi ang umiyak at lumuhod sa gitna ng simbahan. Walang nagawa si Ian kung hindi ang lapitan si Janet at paulit-ulit itong i-comfort. "Ian, sa tingin mo ba nasaktan ko siya?" Paling nito sa lalaki na hindi nito sinagot. "Nagkamali ba ako sa desisyon ko?" Nang dahil sa sama ng loob sa natuklasan, nilunod ni Lance ang sarili sa pag-inom ng alak. "Iho, kailangan na naming magsara," sambit ng matanda sa lasing na binata. "May kamag-anak ka ba na pwede naming tawagan? Baka kasi hindi mo na kayang tumayo."
Kaya ko pa po ang sarili ko. Aniya bago tumayo sa upuan niya, kahit nagigewang-gewang. Nag-abot siya ng 1,000 sa matandang tendera na ikinakunot ng noon nito. Maraming salamat po sa inyo. Ipinalangin niyo na lang po siguro ang journey ko. May problema ka ba? Tanong ng matandang babae na nakangiti niyang inilingan. Kung may problema ka, pwede ka namang magstay muna dito. Di naman kita pwedeng iwanan ng ganyan ang ayos mo. Sinubukan niyang paupuin si Lance sa upuan nito at tumayo. Ayan, dyan ka na muna. Kukuhanan lang kita ng sabaw. Huwag kang aalis dyan, ha? Naglakad patungo sa kusina ang matanda upang sumandok ng sabaw para sa lasing na binata. Nang bumalik ito sa mesa na pinag-iwanan niya dito, hindi niya na ito muling nakita pa. Ay, naku, ang batang yun talaga. Usal ng matanda bago dismiyadong umiling sa sarili. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing yon. Wala na rin gaanong tao sa paligid, kaya naman buo ang loob ni Lance na magpakabasa sa ulan habang mag-isang naglalakad sa gitna ng dilim. Kung ganito lang pala ang kabayaran sa lahat ng sakripisyo ko. Aniya nang marinig niyang malakas na busina ng truck na babangga sa kanya. Ipinikit niya ang mata ng may mga ngiti sa labi. Mabuti pang mamatay na lang ako. Isang nakakatakot na balita ang bumungad kay Janeth kinabukasan. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at mabilis na nagtungo sa ospital kung saan isinugod si Lance sa nangyaring aksidente kagabi. Agad siyang nanlumo nang ibinalita sa kanya ng mga doktor na nakomatose ito sa tindi ng pagkakabagok ng ulo nito sa sahig. Kasalanan mong lahat ng to! Paninisi ni Mrs. Ansay sa kanya. Wala nang nagawa ang asawa nito kung hindi ang pigilan ng matandang ginang sa paulit-ulit na pagturo kay Janeth. Kung hindi dahil sa'yo, hindi matidisgrasya ang anak ko. Tinanggap niya ang lahat ng paninisi nito dahil aminado siyang may kasalanan siya sa nangyari kay Lance. Hindi rin naman siya nito pinagbawalan sa pagbisita sa anak nila dahil naniniwala rin ng mga ito na tanging kay Janeth lang magigising ang bunso nilang anak. Pasensya ka na kay Mommy. Sambit ng panganay sabay ngiti kay Janeth. Nag-aalala lang yon para kay Lance. Alam mo na, bunso kasi ng pamilya, kaya paborito ng lahat. Naiintindihan ko naman siya. Sagot niya sabay pisil sa kamay ng walang malay na si Lance. May karapatan naman siyang magalit sa akin ng dahil sa nangyari. Si Janeth ang nagbabantay kay Lance sa tuwing busy ang mga magulang nito. Humingi na rin ng dispensa si Mrs. Ansay sa mga nasabi niya kay Janeth. Kaya naman naging mabuti rin ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi ka na ba muna magsistay kahit na sandali lang, anak? Ngumiti si Janeth sa kanya at umiling. May kailangan pa po akong asikasuhin, pero babalik din po ako, tita. Aasahan ko yan, iha. Marahang naglakad palabas ng kwarto si Lance upang dumiretso sa baba kung saan siya nagpapakemotherapy. Isang ngiti ang iginanti niya sa doktor nang sinalubong siya nito sa pintuan. Walang alam si Lance sa sakit na meron si Janeth. Ni minsan ay hindi niya sinabi kay Lance na may sakit siya at nag-undergo siya ng chemotherapy. Ito rin ang dahilan niya kung bakit hindi na siya muling nagparamdam pa kay Lance. Gusto niyang mabilis na makamove on si Lance kung sakali man. Ayaw niyang makita nito ang paghihirap niya sa lahat ng pagsubok na kinahaharap niya ngayon. Ramdam ni Janeth ang paggalaw ng kamay ni Lance sa kamay niya. Nang dumilat ang mga mata nito, dali-dali niyang tinawag ang mga doktor. Simula nang magising si Lance sa pagkakahimbing, walang nagawa si Janeth kung hindi ang manatili sa loob ng kwarto niya, kahit na aminado siyang nasasaktan siya sa paulit-ulit na pananaway ni Lance sa kanya. Umalis ka rito! Sigaw ni Lance sa kanya.
Namarahan niyang tinanguan bago lumabas ng kwarto nito. Nang dahil sa nangyaring aksidente, kinailangan ni Lance na mag-undergo ng physical therapy. Naging mahina ang mga binti niya, kaya naman kinakailangan niya ng suporta ng wheelchair para makapaglibot siya sa buong ospital. Hindi niya alam kung paano siyang napadpad sa oncology unit. Marahan niyang iginalaw ang wheelchair niya hanggang sa mapalapit siya sa doktor na kausap lang ni Janet kanina. "Oh, good morning, Dr. Lance." Bati niya Dr. Vasquez sa kanya nang makita siya nito. "Ano pong ginagawa niyo rito?" "Anong meron sa inyong dalawa ni Janet?" Kunot noon niyang tanong na ikinangiti ni Dr. Vasquez. "May relasyon ba kayong dalawa?" "Kakatapos lang magpa-chemotherapy ni Janet, kaya siya nanggaling sa loob." Sagot nito na ikinagulat na Lance. "Kakatapos niya lang sa biopsy. Nag-aalala nga ako dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang resulta ng mga test niya." Kailan pa siya nag-undergo ng chemotherapy, Doc?" "Let's say nasa 3 years na." Sagot nito sa kanya na mas lalo niya lang ikinatulala. "O siya, maiwan na muna kita, may pasyente pa ako." Hindi na napigilan ni Lance ang makaramdam ng kirot sa dibdib niya nang dahil sa nalaman. Nang magkaroon siya ng chance na makausap si Janet, dito na siya buong lakas na nagtanong tungkol sa kalagayan ng dalaga. "Kamusta ang test?" tanong niya. Para naman kay Janet, hindi niya mapigilan ang pagtataka nang si Lance pa mismo ang nag-request sa magulang niya na makausap si Janet. "Anong test?" "Huwag mo nang itago sa akin, Janet." Usal nito na ikinalaho ng ngiti ng dalaga. "Please, umamin ka sa akin. Totoo ba na may cancer ka?" "Please, wag na nating pag-usapan ng tungkol dyan." "Answer me!" Aniya na ikinapikit ni Janet. "Please! I'm begging you, Janet. Tell me the truth. May cancer ka ba?" "Meron." Aniya, bago siya napapikit. "Stage 2. Aminin mo nga sa akin." Muli nitong sambit bago niya nakita ang pagdaos-dos ng luha sa gilid ng mata ni Lance. "Ito bang dahilan kung bakit gusto mong makipaghiwalay sa akin?" "I'm sorry, Lance. Just answer me, Janet. Ito ba?" Marahang tumango si Janet sa kanya, kasabay ng pagluha. Mabilis siyang hinatak ni Lance papalapit sa kanya upang bigyan siya ng isang mahigpit na yakap na ginantihan din ng dalaga. "Please, I'm sorry, Janet." Hagulgol niya sa dalaga bago niya ito hinarap at masuyong hinalikan sa noo at ikinapikit nito. "I'm sorry, honey. Babawi ako sa'yo. Sa lahat ng nagawa ko sa'yo. I'm so sorry." Nang naging maayos ang kalagayan ni Lance, dito na sila nagdesisyon ni Janet at ng kanilang pamilya na manirahan sa ibang bansa. Dito na rin nagdesisyon si Janet na ipagpatuloy ang gamutan niya hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling sa sakit niya. Hindi rin nagtagal ay nagpakasal ang dalawa sa Amerika at doon nagdesisyong ipagpatuloy ang pamumuhay nilang dalawa kasama ang kambal nilang anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!